the feet of Jesus, come, throw down your crowns at the feet of Jesus. Greetings in the powerful name of our Lord Jesus Christ. Pastor Nick here of KR Community Church once again, welcoming you sa ating pong Lord's Day Sunday. Ito po ang first Sunday of the month of December, Christmas month, no? Christmas month. And in fact, ang Filipinos po ay kilala sa buong mundo na may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko, ng Kapaskuhan. Nagsisimula tayo ng anong buwan? September. Pagpasok ng Burr months, no, we are already celebrating Christmas season, no? So, kamusta po? Tuloy pa po ba ang Kapaskuhan sa atin pong kabahayan, sa atin pong kabuhayan, sa atin pong pamumuhay? Well, to simply put it, no, ang Pasko po is a tradition na ginagawa ng marami sa buong mundo to commemorate the birth of the Savior of the elect, the people of God, no? The world, no? The Savior of the world. So, ang tradisyon po ay naging tradisyon na lamang at nagkasalin-salin na simply because may kanya-kanya pong lugar na pinagse-celebratean at may kanya-kanyang gawain o tradisyon na idinadagdag sa tuwing darating ang Kapaskuhan, no? But nevertheless, ang Pasko is a reminder for us that God had given His most precious child to save His people. So ito po yung theme natin ngayong buwan ng December, no? He came to save His people from their sins. Yan po yung theme ng ating buong December sermons, no? And today, ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan sa aklat ng Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Matthew chapter 1 verses 18 to 25. And I will read it sa English Standard Version. At hinihingi ko po na makibasa kayo ng tahimik sa inyo pong kinaroroonan. Sa mga oras na ito, sabayan po ninyo ako sa pagbasa ng tahimik habang binabasa ko ng malakas ang translation ng English Standard Version sa Matthew 1:18 to 25. At ito po yung sinasabi. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother, Mary, had been betrothed to Joseph before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Verse 20, but as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. In verse 21, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife. And verse 25, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Blessed be the name of the Lord upon the reading of His word. Tayo po ay manalangin. Father, once again, we thank you for giving us this wonderful opportunity to learn from your word through the guidance of your Holy Spirit. We ask of you, Father God, that you give us wisdom, that we may not only learn, but also apply these things in our daily living. Pahintulutan po ninyo, Panginoon, na ang pagsama ng inyo pong presensya sa aming pong pagtitipon, bagamat online, ay patuloy po namang maramdaman ng bawat individual. And as we study your word, hayaan po ninyo na ang mga salitang ito ay maging buhay sa aming mga pamumuhay. Salamat po ng marami sa patuloy na pag-iingat ninyo sa amin at sa patuloy na pagbibigay po ninyo sa amin ng magandang oportunidad na makaniig, makasama at makapiling ang inyong banal na espiritu at ang isa't isa sa pamamagitan po ng teknolohiya at ang inyong presensya na patuloy pong sumasa amin
every time we gather in the name of our Lord Jesus Christ. This we pray. Amen and amen. So purihin ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. So ito po yung mensahe ng Kapaskuhan. Ito po yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito meron po tayong makikita na mahalagang bagay na dapat nating maunawaan at mai-apply. Matandaan upang sa application natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay naka-angkla or naka-anchor dito sa katotohanan ito. Sa katotohanan ito, makikita po natin yung kinikwento yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. There was a virgin, who is betrothed. Ano nga ba yung betrothed? Alam na natin yun, betrothed. Hindi na ako mag-aano ng detail doon. Betrothed is a part of a wedding, wedding, pero hindi ang kulang na lang sa betrothal is yung kanilang pagtatalik, pagsasama ng physical. Ito na yung kasal na sila niyan Kasal na sila, literally. Kaya nga nung nalaman nung lalaki ni Joseph na buntis si Mary ay gusto niyang i-divorce. Bakit kailangan niyang i-divorce? Kasi technically speaking, they are already married, betrothed na sila sa isa't isa. So para sa isa't isa na sila, wala nang kailangang sumalisi pa o wala nang pwedeng makisawsaw pa, So yan po yung katotohanan diyan, But then again, sabi ng kwento, gustuhin man ni Joseph na i-divorce si Mary, ay binigyan siya ng magandang balita ng isang anghel coming from the Lord in a dream na sinasabi na si Mary ay nagbubuntis o nagdadalang tao by the Holy Spirit. At mangyayari ang bagay na yan dahil sa katuparan ng pangako ng Panginoon o ng Diyos during the Old Testament times. So ito po yung unang punto na gusto nating bigyan diin. At i-angkla natin ang ating pong pamumuhay, i-anchor natin ang ating pamumuhay sa katotohanan ito. Unang katotohanan dito sa talatang ito na ating binasa at pinag-aaralan ngayon is that God is a promise keeper. God is a promise keeper. Jesus came to fulfill God's promise. Verses 22 and 23. Kung babasahin po natin muli, verses 22 and 23. Ito po yung malinaw na sinasabi. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. 23, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. So, personal ang atake o ang approach ng ating Panginoong Ama dito sa sitwasyon na ito sa buhay nila Mary and Joseph. Chosen si Mary na magdalang tao na ipapanganak, conceived by the Holy Spirit, which is God the Son, Jesus Christ, the second Godhead of the triune God. So ito po yung napakahalagang role na gagampanan ni Mary. But all these things are coming from the very promise of God. Yan po yung pangako ng Diyos in the Old Testament days. Kasi, in the Old Testament days, from Malachi up to the New Testament days, sa book of Matthew o sa birth of Jesus Christ, it was believed to have at least 400 years of God's silence o katahimikan ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Hindi nila naririnig, hindi nila uunawaan yung pamamaraan ng Diyos. Nakaranas sila ng kani-kaniyang yung mga Israelites ang pinag-uusapan natin. Nakaranas sila ng kani-kanilang pagkilos. Kanya-kanya. Nasakop sila ng kung sino-sino. And at the same time, etong bandang huli na, etong bago mag-New Testament age, bago ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo, the latest na nakasakop sa kanila ay ang Roman Empire. The Roman Empire is so powerful na talagang hindi sila makakilos ng ayon sa kanilang kagustuhan. Ayon sa kanilang kagustuhan. Bagamat na-exercise nila yung kanilang tradition bilang mga religious people, bilang mga Hebrew, but nevertheless, hindi sila pinapayagan na magtayo ng sarili nilang government. So, pakiramdam nila oppressed sila, wala ang Diyos at hindi sila
sinasamahan. Pinabayaan na sila ng Diyos. Pero, ito yung malinaw. No? Ito na yung katuparan ng pangako ng Diyos Ama sa mga taga-Israelites. In fact, hindi lamang sa mga taga-Israelites, sa buong mundo. Sa bawat mananampalataya, sa tao na hinirang ng Diyos na mananampalataya kay Kristo Jesus. Ito na yung katugunan ng pangako ng Diyos Ama. No? So, the reality is, though they are thinking na ang Diyos ay tahimik, hindi sila pinapansin, pinabayaan na sila, the reality is, ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa kanilang kapaligiran without them realizing it. No? Hindi nila nare-realize na kumikilos ang Panginoon. Now, God is acting on their need to deal with their situation. Ano nga ba yung sitwasyon nila? Actually, hindi lamang sila lubog sa sitwasyon nila na dahil na-under sila ng ibang lahi. Actually, ang dahilan kung bakit sila na-under ng ibang lahi ay makikita na rin natin sa record ng Old Testament. If we would read the Bible, the Old Testament, makikita natin na ang Diyos ay pinahintulutan silang masakop dahil sa kanilang mga kasalanan. No? Kasalanan sa Diyos at kasalanan sa isa't isa, sa mga oppressed, sa mga nangangailangan. At sa buong mundo, no? Sa mga tao, sa mga individual, yung kanilang pagkukulang hindi nila nagampanan. Kasi they were supposed to be a channel of God's salvation to the whole world. Pero hindi nila ginagampanan yon. Instead, inisip nila na they are privileged, they are special because God has chosen them. At wala na silang pakialam sa ibang lahi, sa mga Gentiles. So doon sila nagkamali ng kanilang pangunawa. And for that reason, naging mayabang sila. For that reason, naging masyado silang mapagmataas. And for that reason, nakalimutan nila ang kanilang mandato at hindi nila sinusunod ang kautusan ng Diyos sa buhay nila. Ngayon, they have reaped their consequences of their sins, no? Yung kanilang kasalanan. In fact, itong kasalanan na to hindi lang naman sa kanila nagsimula . Nagsimula pa ito during the fall of man, no? So nagkaroon na ng kasalanan ang sanlibutan, hindi lamang mga Israelites, hindi lamang mga Gentiles, kung hindi ang lahat ng nilalang ay nagkaroon ng kasalanan dahil sa fall of man. So dito makikita natin yung mention of the Emmanuel na binigyan diin, no? Pangalanan mo siya ng Jesus for He will save His people from their sins. No? Tapos yung anong tawag mo nito? Yung prophecy that a virgin shall conceive and bear a son and they shall call His name Emmanuel, which means God with us. So dito makikita natin, God is not only a promise keeper, but He is also a personal God. Personal in me, which means, no, yung meron talaga siyang personal touch na ginagawa. Ginagawa niya talaga to personally. Siya mismo ang nagdi-deal sa sitwasyon, no? In former days, in the Old Testament days, no, nagpapadala ang ating Diyos o si Yahweh ng mga propeta at also mga angels, no? Ano bang dahilan nun? Does it mean na hindi kaya ng Diyos na gawin yon? Of course not. Ginagawa yun ng Panginoon simply because hindi kaya ng mga tao ang holiness ng Diyos. Hindi kayang matagalan ng mga tao ang holiness ng Diyos. And for this reason, no, kinailangang magsakatawang tao ng Diyos. No, kinailangang magsakatawang katawang tao ng Diyos. At yan ang second person of the triune God, God the Son. So personally, bumaba ang Diyos anak, ipinanganak bilang tao and walked with us among the people of this land. No? So meron ng personal touch talaga dito. In the beginning, no, kung titignan ninyo when God is dealing with people, dito makikita mo po talaga . Sa lahat ng creation na ginawa ng Diyos, no, only people, ang mga tao lamang ang kanyang yung ginamitan ng kanyang kamay. No, yung ibang creation, and God spoke. And God said, let there be, and there was. No?
So yun po yung nagaganap during the creation. Pero nung time na lang lilikhain ang tao, kamay na niya ang mismong ginamit niya. So there is a personal touch coming from the Lord. Personal involvement coming from the Lord. And now, muli ipinapakita ng Ama yung kanyang personal involvement sa buhay ng mga tao. So anong implication nito? Mahalaga sa kanya ang mga nilikha niya simply because people were created in His image. No? Ang mga tao ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Kaya talagang personally, He is dealing with the situation, with the problem. And He sent His Son na kinailangang ipanganak bilang tao sa mundong ibabaw. So, He is a personal God that personally deals with the problem. And also, to let them know that He is an intimate God. Emmanuel, yun po yung ibig sabihin nun. Emmanuel, He is with us. Kasama natin siya. No? Hanggang ngayon, Pastor? Yes, hanggang ngayon, kasama natin siya. Though physically, hindi na siya naririto, but then again, spiritually, siya ay kasama nating lumalakad sa pang-araw-araw nating pamumuhay through the person of the Holy Spirit. No? In the powerful name of our Lord Jesus Christ. So yan po yung pakatatandaan natin, ano? God is a promise keeper and He directly involves Himself when it comes to dealing with the problem of His people. No? In charge talaga siya sa lahat ng bagay. Pero meron talagang special touch when it comes to dealing with His people. No? So, pangalawang punto na kailangan nating makita rito, God is a sin forgiver. God is a sin forgiver. No? Siya ang kaisa-isa at bukod tanging makapagpapatawad ng kasalanan. Of course, we can say na I forgive you sa mga taong nagkakasala sa atin. We can forgive sins to other people, but our forgiveness cannot save their souls. No? Ang makakapag-save lamang ng ating kaluluwa, ng ating estado, ng ating relationship with God is God Himself. So He is the ultimate sin forgiver. So Jesus came to save His people from their sins. Verse 21, malinaw na malinaw po yan na sinasabi. Anong sinabi nga ulit? No? Anong sinabi nga ulit? Basahin po natin sa verse 21 ng chapter 1. She will bear a son pertaining to Mary. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for He will save His people from their sins. Yan po yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo when He came to this world. He saved His people from their sins. Us, lahat tayo, na nananampalataya sa Kanya, He saved us from our sins. No? So Jesus came to save us from our sins because ang implication po nito, kaya kailangan nating tagapagligtas, ang implication po nito is that we cannot save ourselves. We need a Savior. No? We cannot save ourselves. In as much as we cannot add up one day, one single day sa buhay natin when we worry. So lahat ng actions natin, we worry, we cannot add up a single day sa ating pong buhay. No? Magpakabait tayo, we cannot save ourselves. We need a Savior. No? Yan po yung realidad. Our reality is that after the fall of man, when Adam, when our forefathers, when yung ating pong ninuno na si Adan ay nagkasala, nadamay na ang sanlibutan. Anong ibig sabihin nun? We are prone to sin. Lahat ng kasalanan ay palagi tayong magre-respond in accordance to what sin requires. No? Yung requirement ng sin ang sinusunod natin. Yun po yung ginagawa natin. So the power of sin is so powerful na ang bawat isa sa atin,
no, apart from God, apart from Jesus Christ, is in chain. Nakatanikala po tayo. Nakakulong tayo sa kasalanan. At kung ano yung direction ng sin, we are going with the flow sa direction towards sin. Yan po yung reality after the fall. No? Kaya lahat tayo, we are directed to yung hell, no? Yung punishment of our souls. Eternal punishment. Doon na po tayo talaga papunta because of sin. We are depraved. We cannot possibly think right. Ang lahat ng ginagawa natin, ang kung saan magaling ang isang individual na makasalanan, ay ang ilubog ang ating sarili sa kasalanan. And at the same time, magaling tayo nasirain ang anumang magandang ginawa ng Diyos. We have a good relationship with God. Anong ginawa ng tao? Sinira natin. God has created a very good environment sa atin pong mundo. Anong ginagawa ng tao? Sinisira natin. God has created a good relationship sa bawat individual. Anong ginawa natin? Dahil sa kasalanan, sinisira natin ang ating relasyon sa isa't isa. No? Nagyayabangan tayo, nagpapataasan tayo, hindi tayo nagtutulungan. Although merong mga individual na magaling sa pagtulong, pero it doesn't mean that they can save themselves. No. No one can save themselves apart from a Savior, which is the Lord Jesus Christ. Kaya po nagpadala ang Diyos Ama ng Savior sa atin simply because He knows that we cannot save ourselves. We are doomed. Lahat tayo ay lubog na sa kasalanan, patungo na sa impyerno, sa pagsunog ng ating kaluluwa, towards the eternal flame, at walang kaligtasan apart from His grace and mercy. And therefore, upon keeping His promise, He also forgave sins of the world, of His people. Iniligtas niya ang kanyang mga tao sa kasalanan na naglalayo sa Kanya. Ang ginagawa ng ating Panginoon sa pagliligtas, He is restoring us into a good and peaceful relationship with Him through Jesus Christ. He is restoring our relationship with Him. Kung noon, we are considered rebels, we are considered enemies of God, through Jesus Christ, we are now considered friends or children of God through Jesus Christ. Ano bang nangyayari when God is saving us? No? When God is saving us, bakit nga ba nalayo ang isang individual o ang mga tao sa Diyos dahil sa kasalanan? Because sin is so abominable sa harapan ng Diyos. Hindi niya talaga pahihintulutan na ang kasalanan ay mapunta o maharap sa Kanya. Pinaparusahan talaga ng Diyos ang kasalanan. So, paano tayong nililigtas? Through Jesus Christ, sabi nga ng theological teaching, let me just simplify it, na simplified din naman ng mga theological teachers such as R.C. Sproul. Ito yung kanyang sinabi, when in the gospel, yung good news, itong dala ng binasa natin ngayon, itong good news na ito, binigyan tayo ng Diyos ng double imputation na tinatawag. Theological term. Double imputation. Yung ating kasalanan was imputed to Jesus Christ. Ibig sabihin, inilagay, ipinasa kay Jesus Christ yung ating mga kasalanan. And then, Christ's righteousness was imputed to His people, to the believers. Inilagay naman sa mga believers yung righteousness ng ating Panginoong Hesukristo. So when Christ was crucified on the cross, yung mga kasalanan ng sanlibutan ay ipinako din sa cross. Yung mga kasalanan ng mga mananampalataya, ay ipinako din sa cross. Whenever
God is looking at you as a believer. He doesn't see your sin, but what He sees is Christ's righteousness in you, imputed in you. No? So yan po yung malinaw na katuruan ng Biblia. Kaya dumating ang ating Panginoong Hesukristo para iligtas ka sa iyong mga kasalanan. And now that you claim that you are a Christian, a believer of Jesus Christ, then you need to live up to His standards, no? Sa kanyang standard. Simply because hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, hindi yung kasalanan mo ang naghahari sa iyo, kung hindi ang righteousness pala ng Panginoong Hesukristo na nasa sa iyo because of the imputation of Christ's righteousness in you. No? So, i-summarize na po natin. Pakatandaan po natin that God is a promise keeper. God fulfills His promises. So, whatever it is na nababasa mo sa Bible, na promise pertaining to His people, the believers, umasa ka na mangyayari sa iyo yan if you are indeed a believer. No? Umasa ka na mangyayari sa iyo yan. Simply because God is a promise keeper. Hindi siya paasa lang. Lahat ng pangako niya, ginagawa niya. No? Pangalawa, God is a sin forgiver, the ultimate sin forgiver. He came to save His people from their sins. God the Father sent His Son, Jesus Christ, and came to this world to forgive to save His people from their sins. No? Ang tanging tagapagpatawad lamang, bukod tanging kaisa-isang makakapagpatawad sa kasalanan ng sinuman ay ang ating Panginoon lamang. Ang ating Panginoong Hesukristo lamang. So what do we need to do? In our sins, admit that we are sinners and that we need to repent and surrender our lives to Jesus Christ. So application, we need to be grateful in everything God gives us. Not just for the Christmas gifts, not just for the Christmas bonuses, but in everything, give thanks to the Lord, for He is good. All good things comes from Him. Tandaan po natin yan. And trust, let us trust, no? Continue trusting that God will continue to fulfill His promises. That He will continue to save His people from their sins. So hindi pa po natatapos ang salvation, no? Every time meron pong believer na nagre-repent ng kasalanan, lumalapit kay Kristo Jesus, salvation is still ongoing hanggang sa kasalukuyan. Nagaganap ang salvation. Inililigtas tayo ng Panginoon, iniligtas tayo at patuloy tayong inililigtas ng Panginoong Hesukristo. So if you are who you say you are, a Christian, a believer, saved by the grace of God, then you need to live up your life by the message of Christmas. That God is personally dealing with you through Jesus Christ, our Emmanuel. He is continually fulfilling His promise to you that He will send you a Savior whom you have now with you in Christ Jesus. And He has already saved you from your sins through Jesus Christ. So, you should no longer dwell sa mga kasalanan na yan. Kumakatok man yan, huwag mo nang pansinin yan. Again, yung tatlong P ng kasalanan, no? The power, the presence, and the penalty. Because of Christ Jesus, the penalty of sin is no longer in effect sa mga mananampalataya. Because of Christ Jesus, the power of sin has no longer effect sa buhay ng mga mananampalataya. The presence of sin, nariyan lang yan, lurking, no? Lurking at patuloy na ini-entrap yung mga mananampalataya, lahat ng individual para magkasala. But you are a believer and the power of sin has no effect in you because of the Lord Jesus Christ. Much more, the penalty of sin, which is death, has no longer hold of you.
no, in you. So tandaan po ninyo yan. No? And so your response should be a heartfelt gratitude. A heart of gratitude by being obedient to His leading. The God who came down to be with us is still the same God who is with us today, keeping His promises, forgiving us of all our sins. Yan po ang estado mo sa harapan ng Panginoon. Be grateful in everything, for God is with you. As we end this message, let me pray for you. Masyado nang mahaba itong pandemyang ito, masyado nang marami ang mga kaganapan sa ating kapaligiran na out of control ng atin pong mga kakayanan. We as Christians are not exempted sa mga pasakit na nararamdaman ng sanlibutan. We as Christians are not exempted sa mga problema na nararanasan ng buong mundo. In fact, tayo rin ay nakararanas ng maraming problema, and at the same time, some Christians are going through anxieties. Some are feeling depressed. Natural po ba yun? Of course, feeling yan. God has made us with feelings. But if we put our hope and trust in Christ, then siya ang makatutulong sa atin. He may use us, each and every one of us, to help one another. Pero again, ang tangi at bukod tanging makapagdiligtas sa atin, makapagbibigay sa atin ng kaginhawahan, makapag-aangat sa atin sa ating pamumuhay mula sa kapighatian at kasalanan ay ang Panginoong Hesukristo lamang. So let me pray for you. Father, I pray that you continue to lead your people to embrace the truth about the gospel, the good news which is brought about by Christmas, the night or the day which the Lord Jesus Christ was conceived and was delivered on this earth. Panginoon, dalangin ko na patuloy po nawa na maging buhay ang inyong salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Much more, Panginoon, ang pagsama ng inyong banal na Espiritu ay maranasan ng bawat isa. Pahintulutan po ninyo, Panginoon, na ang mensaheng ito na totoo mula sa inyong salita ay patuloy ding maging totoo at epektibo sa aming mga pamumuhay. Help us do everything, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pong decisions, sa aming pong yung aming pong mga prinsipyo, may it be founded in this truth of the gospel, the good news which you have brought sa kapanganakan ng aming Panginoong Hesukristo, that you are a God who keeps your promises, and that you are a God who forgives sin. My sins were forgiven, and you are continually forgiving me sa mga maliliit na kasalanan, and you are not letting me continue living in sin. Kaya dalangin ko na ang bawat individual na naririto, nakikinig, nanonood, ay samahan din po ninyo, ingatan din po ninyo, ilayo din po ninyo sa kapangyarihan ng kasalanan as you have saved us, all of us, from the penalty and the power of sin. May it be, O Lord God, na ang presensya ng kasalanan ay maging malabo na sa aming harapan upang hindi na namin i-entertain pa sa anumang segundo o saglit ng aming pamumuhay. Lord, we humbly submit before you our lives, our plans, and our future, and ask of you, O Lord God, to take charge over our lives. I pray for our country, sa pangunguna ng aming Pangulo. Pahintulutan po ninyo na magkaroon siya ng katalinuhan kung paano patakbuhin ang ekonomiya o ang bansa sa ekonomiya, sa politics, at sa ano pa mang bagay na kailangan niyang i-deal, Panginoon. Send forth people na makatutulong sa Kanya at hindi po makasisira sa Kanya.
Bagkus, Panginoon, pahintulutan ninyo na mapalibutan siya ng mga taong may takot sa Diyos, pangunahan siya ng inyong banal na Espiritu. If ever, Panginoon, na meron siyang mga pagkakamali o napakarami niyang pagkakamali, napakarami niyang flaws, i-correct po ninyo siya at hayaan po ninyo, Panginoon, na mag-lead siya bilang isang tunay na presidente at hindi po para sa kanyang pansariling kapakanan lamang o sa mga taong nakapalibot sa kanya lamang. Dalangin ko, Panginoon, na pagpalain po ninyo sila ng katalinuhan na nagmumula sa inyo. Magmula po sa mga opisyal ng aming bansa, yung pinakamataas na Pangulo, Vice Presidente, ang kanika nilang mga staff, ang kanika nilang mga kasama sa bahay, at pahintulutan din po ninyo, Panginoon, yung Legislative Department and Judicial Department ay maging ayon po nawa lahat ang pagkilos sa inyong kalooban. Down to the barangay levels, Panginoon, sa pinakamaliit na unit ng government. Hayaan po ninyo, Panginoon, na ang bawat isa ay magkaroon ng banal na takot na sumunod sa inyo pong kalooban sa pagpapatakbo ng aming bansa. Dalangin din namin, Panginoon, yung mga tinamaan o yung mga nagkasakit ng COVID at patuloy na nagre-recover sa mga kasalukuyan. Yung mga naka-recover, we thank you for them. At yung mga patuloy na nagre-recover sa kasalukuyan, I continually ask of you, O Lord God, na pahintulutan ninyo na ang kanila pong antibodies ay lumaban ng may katatagan laban sa COVID-19 at mapagtagumpayan po naman nila ang kanilang pinagdadaanan. Ingatan po ninyo ang bawat isa sa amin laban sa SARS-CoV-2 na ito na virus na nagdudulot ng COVID-19 na karamdaman. We are praying, O Lord God, not only for us, but for all the people na matapos na po nawa ang pandemyang ito at pahintulutan po ninyo na makadevelop na ng vaccine na magiging epektibo para labanan ang karamdamang ito. Father, we submit before you our plans and our futures and ask of you, O Lord God, that you continually provide for your people, especially to the people of Care Community Church, your people in Care Community Church. I pray, O Lord God, na sa kanilang pamumuhay araw-araw, ang inyong pagsama, ang kanilang maranasan, pahintulutan po ninyo na mapayapa ang kanilang kaisipan at makatulog sila ng mahimbing sa gabi, makapagtrabaho sila para po sa providence ng kanilang mga pangangailangan. And we are continually praying for our brethren, mga kapatid namin na may karamdaman sa kasalukuyan. We are especially praying for Ate Tess Rafon na nangangailangan po ng kagalingan mula sa inyo, nangangailangan po ng provision mula sa inyo. Hayaan po ninyo, Panginoon, na maranasan niya ang kagalingan na nagmumula sa inyo at ang provision sa kanyang mga pangangailangan upang matugunan ang kanya pong pangangailangang kalusugan. We pray that you continually deal with her, send her yung mga people that would possibly help her sa kanyang kalusugan, mga doctors and nurses, and also ang mga tao na makatutulong sa kanya financially. Lord, we are praying sa bawat individual na inyo pong hinirang sa Care Community Church. Ingatan po ninyo ang bawat isa sa amin. Take charge of your ministry. This is your ministry. We are partners with you at hayaan po ninyo na kami po ay kumilos ng ayon sa inyong kalooban. Salamat po ng marami. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. God bless po sa bawat isa. And once again, I am encouraging one another, no, ang bawat individual na nakapapanood, nakikinig sa oras na ito ng mensahe ng ating Diyos. Kung meron kayong mga pinagdadaanan, no, at pangangailangan, we are encouraging you to talk to us. Send us a direct message or a private message sa Facebook or sa Messenger, Facebook Messenger, at maging sa amin pong SMS or text messages. We will gladly accept kung ano man po yung your message at atin pong pag-aaralan at pagtutulungan na kung papaano natin magagawa ng solusyon ng sama-sama sa pangunguna ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. We are not promising you utopia. Ang pangako lamang namin, we will be with you, we will talk to you, we will go through with you through the leading of the Holy Spirit. No? Hayaan po ninyo na anumang pangangailangan yan, be it emotionally, mentally, spiritually, lalong-lalo na, maging physically man po yan or provision, sama-sama po nating pagtulungan sa abot ng ating makakaya bilang isang simbahan.
So we are encouraging you. If you need someone to talk to us. Call us, message us. Ako, si Pastor Kyle, si Pastor Sunny Hesita. Pwede po ninyo kaming kontakin at kausapin. God bless po sa bawat isa. Again, this is Pastor Nick of Care Community Church welcoming you. And sa atin pong Lord's Day Sunday, have a blessed Sunday sa araw na ito. God bless everyone.